Praise God. Puri ng Panginoon sa hapong ito. Tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon at sa kabila ng ulan, bagyo, ay narito tayo pang pasalamatan. So, talunin natin yung lakas ng bagyo sa lakas ng salita ng Panginoon. Ay, sa taas mo? Ay, yan ang maximum yun. Ay, Okay na ako. May problema yun. okay. Okay. Buka na lang ng tape. Buka na lang ng tape. So ayan, bago po tayo magpatuloy, ako po muna yung magpapasalamat at nakarating ako dito at salamat din sa Panginoon sa biyaya sa atin ng kalakasan at yung kagalingan at lahat ng pinagdaraanan natin bawat isa. Salamat po sa mga patutuo nyo na siyang nagbibigay sa ating Panginoon ng kapurihan. Amen. Ayan. Ayan. So, ang ating pong lesson ngayon ay 1 Timothy chapter 4 verse 16. Sige po, buksan po natin ang ating mga Bible para sa ating pagbabasa. Simulan po natin ito sa 1 hanggang verse 16 na kung saan dyan po napapaloob ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Sitayo po tayo para sa pagbibigay galang sa salita. Ano po na lang po. Ano po ba? Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa mga araw ng katulad ng at sa mga katutuan ng matrimonyo, ang mga katutuang tuloy nilalagaran ng mga taong sinungal at may mamalik na buti. Pinagbabawal nila ang mag-asawa at ang pinagpuli ng pagkain. Mga pagkain nilikha ng Diyos at pagkainin may kasilapan ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay ng masama. Sa halip ay dapat ang gabi may pagpapasalamat. Sapagkat ang mga ito nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay nito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Jesucristo. At habang itinuturo mo ito, dudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod. Huwag mong pag-aksaya ng panahon ng mga lamang na walang halaga. Sanayin mo ang sarili sa mga Diyos na kauntungan. Sa pagsasanay ng katawan ay mayroon yung tinabang. Ngunit ang mga Diyos na buhay ay makapakinabang sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako itinawag para sa buhay nito, ngayon, hindi maging sa buhay na darating. Totoo ang salitang ito at dapat maliwalaan ang lahat. Dahil dito, nagsisikat tayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at nakapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ang mga sumasampalataya. Ituro mo't patupad ang lahat ng ito, huwag mong hayaang bakit kaninuman. Dahil sa iyong kabataan, sa halip, sabihin mo maging halimbawa ng mga halimbawa sa mga mananampalataya, sa iyong pagsasalita, sa pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Habang wala pa ako diyan, tulungan mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan, sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na ibigay sa iyo ng salita ng pagsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Sa gawa ko ang mga ito at magugulang ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy
gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Purihin ka, O Diyos, sa pagkakabasa ng iyong salita. Tunay nga, Panginoon, ang iyong pagsama, Panginoon, sa iyong mga anak at paggabay sa pagpagitan ng iyong mga salitang ibinagkakalog sa amin. Samahan niyo po kami, O God, sa hapon ito, Panginoon. Fill us with your Holy Spirit and boldness to every one of us. Bigyan mo po kami ng karunungan na gagaling sa iyo, O God, upang maunawaan ito at maipahayag sa lahat ng mga tao, Panginoon. Gamitin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng oras katulad ng paggamit niyo sa mga nagdaang tao katulad ni Paul at ni Timothy, O God. Hallelujah. Maging tularan namin sila, Panginoon, sa pagpapahayag ng salita at sa pananampalataya sa iyo, O God. Tago niyo po sa inyong likuran ang iyong abang lingkod. Ikaw po ang mapapurihan, Panginoon. Ang salita mo, Panginoon, ang mapapurihan, O God. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa iyong kapurihan, sa iyong kadamilan, O Diyos na buhay, dakila at mga pangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Tayo po yung magsiyo muna. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay makikipagtunggaling sa ulan. Sa pagbiyo. Ayan ang ating title po for today ay Be Steadfast in the Truth. So, ang ating foundation text sa araw na ito ay mula sa 13 hanggang 16. So, sabi nga, until I come, devote yourself to the public reading of the Scripture, to preaching and to teaching. Do not neglect your gift which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. Be diligent in these matters, give yourself fully to them, so that everyone may see your progress. Watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Hallelujah. This is a personal letter ni Paul kay Timothy. And this is also a pastoral letter. Because Timothy is a pastor, a young pastor, na kung saan ay pinagkalooban siya ng pagkakataon ng makapag-ministry sa Ephesus, Church of Ephesus. Yan. Na ito ay sa pangalawang journey ng mission ni Paul, na kung saan ay si Timothy ay pinagbilinan niya ito ng mga gagawin patungkol doon sa Church of Ephesus. Now, how is this message relevant today? Paano nga ba itong mensahe na ito sa amin bilang isang mananampalataya? Sabi nga natin kanina, this is a pastoral letter. This is a message, a personal letter of Paul to Timothy. At makikita po natin dito, ito ay mensahe para sa ating lahat ng mananampalataya. Hindi lang sa mga pastor, hindi lang sa mga missionary, kundi ito po ay sa lahat po ng mga Kristiyano ito. Mensahe ito para sa atin, sa mga worker, na kung saan kinuman ng Panginoon sa atin, make disciples of all nations, at yan ay mandate sa atin. So sabi sa 13, until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching, and to teaching. This is the command para sa ating lahat. At napapaloob po dito sa verse na to, yung tatlo kuman sa atin. As a follower of God, as a Christian. Una, take heed to yourself. The reading of the Scripture. Preaching and take the heed to preaching. Unahin natin yung public reading of Scripture. So, nung panahon na yun po, tayo mag-scroll tayo. So, nung
Bible, ang ginagawa na ni Paul at ng ibang mga katulad, di ba, ng ginawa ng Panginoong Jesus, pumunta siya sa sinagoga. Ganon din si Paul, nung siya na ay nangangaral. Pumapasok siya sa sinagoga, nagkakaroon ng pagtitipon doon, at binabasa niya in public yung kasulatan. Ngayon may Bible na tayo, napakadali na para sa atin. Diba? Lahat ng kailangan natin para humayo, meron po tayo. Kasama na po dyan ang technology. Di po ba? So, wala pong reason na hindi tayo makakapag-share ng Word of God. Pero, meron sa ating binibigay ang Panginoon sa aral na ito. So, sabi niyan sa Acts chapter 19 verse 8, sa loob ng 3 buwan, pumapasok si Pablo dun sa sinagoga, pinapaliwanag niya lahat ng mga taong naroroon. At itong ginagawa ni Pablo ay pagbabasa niya ito dun sa pagtitipon na yon. Pero hindi lang pagbabasa, kundi ito ipinapaliwanag niya rin. Kasi ini-highlight ng passage na ito yung mga church services, yung ating pakikipag-participation sa ating mga fellowship, yung katulad nito, no? At yung inyong mga ginagawa sa inyong mga gawain, di ba? Kasi ba umaten dito ng Tuesday, so meron, di ba? So may mga gawain tayo, may mga gawain din sa labas. Napakahalaga ng pagbabasa ng banal na aklat. Katulad ng sinasabi ng Panginoon sa Joshua chapter 1 verse 8. Kasi napakahalaga ito para sa atin. Paano tayo hahayo kung hindi natin nabasa ang banal na aklat? Paano tayo magiging malakas sa Panginoon at makakapag-stand firm tayo dun sa mga katuruan na pumapasok ngayon, sa panahon natin ngayon, kung hindi natin nabasa mismo ang Bible at tayo ay tagapakinig lamang. Pastor man o isang manggagawa, itong uli natin ay share ang salita ng Panginoon. But we need to be seriously in doing it. We need to be seriously. Meron bang hindi? Well, kapag tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon, we have to walk and live with it. Sabi nga ng ilan, practice what you teach. Pero hindi po yun ang ano natin dapat. Dapat po ay teach what you practice. Kailangan pong naranasan muna natin ito. Para confident po tayo na ibahagi ito sa iba. Confident po tayo. Paano mo sasabihin may Diyos ka kung ikaw mismo lulugo-lugo? Kung ikaw mismo hindi mo alam ang gagawin mo sa buhay mo. Pero lumapit sa akin, nag-share. Si-share daw siya. Hinayaan ko siya magsalita. Karapatan niya yun. Igalang natin yun. So, hinayaan ko siya. Kaya lang, tinanong niya sa akin kung ligtas na raw ba ako. Siyempre, sabi ko sa kanya, hindi pa ako nagpakilala sa kanya. At ang ginawa niyang basehan ay ang nasa Romans. Justification by faith and sanctification by faith. So sabi ko sa kanya, anong masasabi mo sa John 3:16? Sabi niya sa akin, meron bang ganon? Hindi, nag-isip na ako. Sabi ko sa kanya, hindi mo ba alam na ang John 3:16 ay heart of the Bible? Sabi niya naman sa akin, saan sa Bible mababasa na ang John 3:16 ay heart of the Bible? Wow, malupit itong nagsasalita na to. See? Nagsishare siya pero hindi niya alam ang sinasabi niya. Ngayon, pinaliwanag ko sa kanya kung ano ang nilalaman ng John 3:16. That is the whole ng Bible. Because Bible is love. Ganun ba? Because hindi yan ang sabi ng pastor yung pastor namin. See? Nakadepend siya dun sa sinasabi ng tao. Hindi siya nakadepend sa Bible. Sa atin
po, kapag tayo po ay nagbabasa ng Bible, napakahalaga po yung paghingi natin ng karunungan sa Panginoon. Hindi po sa atin. Hindi talaga natin maunawaan yan kung hindi tayo manghihingi ng karunungan sa Panginoon. Maraming ayaw magbasa ng Bible kasi hindi raw ito maintindihan. Yes. Inaanto kasi ako pag binabasa ko yan eh. Fight it. Fight that battle with your knees. Ask the Lord. Beg Him. Lord, alisin mo sa akin ito. Parang awa mo na. Kasi hindi po madali ang ating laban. Hindi po ordinary ang ating kalaban. Is principalities in the air. May kapangyarihan siya. Hindi nga lang siya makapangyarihan. Pero may kapangyarihan siya. Guloy ng ating utak. Lituhin tayo, takutin tayo, at alisin sa atin yung pagnanasa na makanaig natin ang Panginoon. Ang communication, sa isang tao, napakahalaga sa isang pamilya. Kapag wala kayong pag-uusap, hindi ganon ka-intact yung inyong bonding sa inyong pamilya. Lalo na kapag kausap nyo lang ay cellphone. Kailangan po sa ating pamilya, meron tayong bonding na usap, hindi yung chat-chat na lang. Nasa loob na ng bahay, nagchat-chat pa eh. Nagchat-chat na lang sila, sa totoo lang. Hindi po yun. Hindi po ganun. Sa atin po, napaka-importante ng communication. Meron isang pamilya na nagpaanak na pagdating yung kanyang isa siyang magulang na kapag dumating na ang hapunan nila, walang may hawak na cellphone. Ang sabi ng anak niya, hindi ako kakain, huwag kang kumain. Yun ang sabi niya. Basta ang role ko, walang gagamit ng cellphone o gadget sa oras ng pagkain. At purihin ng Panginoon, yung anak niya, nagutom eh. Hindi kumain. Sumabay, pero walang gadget. Bakit? Napaka-importante kasi yung oras na yun, doon na lang kayo magkakasabay-sabay. Hindi pa kayo nag-uusap. So yun lang yung time na makapag-uusap. Ganon din sa ating Panginoon. Bigyan natin ng time na makipag-usap sa Panginoon kasi communication is a must para sa Panginoon. Para maunawaan natin kung ano ba talaga yung gustong ipahatid sa atin ng Panginoon, yung ituro sa atin ng Panginoon, kung paano rin tayo mamuhay dito sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng temptation, punong-puno ng sufferings. Paano tayo mamumuhay? Kung wala sa atin ang salita ng Panginoon at hindi ganon katatag yung ating foundation. Bilang isang manggagawa, ito po yung ating requirements. Parang trabaho yan. Tayo ay magpagsusulit. Habang narito tayo sa mundong ito, meron tayo palaging pagsusulit. Meron tayo laging training. At yun yung pakikipagharap natin at pakikipagsalamuhan natin at yung mga battles natin between dun sa surroundings natin. Dito lang sa loob, may battle na tayo. Tama po ba? Isang malakas sa palakpak po. Anong battle natin? Hinihila po yung ating mga mata. Lord, tanggalin mo sa akin to. Hindi po kayo ano dyan. Ako din po. Pero Lord, tanggalin mo sa akin to. Mas gusto kong marinig ang salita mo. Araw-araw po may battle tayo. Kaya kailangan po natin magpalakas sa Panginoon. Eh kung hindi tayo nakikipag-usap sa Panginoon, paano tayo magwawagi sa mga yun? Ito ay kailangan natin ipamuhay kung ano yung sinasabi dito. Yung iba, alam naman natin, huwag daw tayo matatakot, sabi ng Bible. Pero Kristiyano ang nauna pang matakot. May bagyo, di ba? Kristiyano pa yung unang natatakot. Hindi mo na ako pupunta doon, baka mabaha ako, baka madenggi ako, at advance ka mag-isip eh. May dengue na agad, may leptospirosis na agad. Di ba? Advance mag-isip eh. Di ba? Hindi ganun po tayo mga Kristiyano. Hindi na tayo namumuhay sa mundong ito. Tayo ay separated na. Tayo ay iba na dapat. At wala na sa atin yung mga ganong salita. Wala na nga tayong baka, wala nang
na-scam po ako, nawala ako sa focus talaga. Ito lang. Pero, pinangawakan ko po yung pangako ng Panginoon. Pinaalala sa akin ng Panginoon yung mga salita niya. Kasi tayo ay nandun tayo eh. May communication tayo sa Panginoon. Pero, andyan lagi si Satan eh. Diba? Any time of the day, kukuha yan ng kahit kapraso lang na lagusan para tayo ay tungkuin sa dibdib, sa ating puso, sa ating mind. Dalawang na-strike sa akin, heart and mind. That time, pinaalala sa akin ng Panginoon yung salita niya ito. Sabi mo, Lord, kaya ko to. Mahirap po mabuhay sa takot, mahirap mabuhay sa yung manipulate yung utak mo ng mga sari-saring mga negative. Lord, sinabi mo, kaya namin kapag ibigay mo sa amin. Kaya kaya ko to. Lord, alam ko na mas makapangyarihan ka dito sa problemang ito. Kaya alisin mo ko rito, hanguin mo ko rito. Instead, use me sa mga tao na nangangailangan ng salita. Hindi ko na inintindi po yun. Pero nakiusap ako ng gusto sa Panginoon. And find peace. Pero kung wala tayong communication sa Lord, patuloy tayong guguluhin ng kaaway. Kaya napaka-importante po talaga yung pakikipag-communicate sa Panginoon. Next, preaching. Tell people who God is. This is the worst time. How many hours did we have left in this world? Ilang panahon na lang ba? But there are a lot of people who don't know the real God is. They know the God of their ancestors. Tama? The God who preaches the traditional leader. Ilan pa sa kanila ang hindi nakakakilala sa tunay na Diyos? Napakarami pa po. Kaya yan ang pinaka-importante sa atin na tayo ay mag-share ng gospel. Meron tayong iba't ibang kaloob. May mga iba't ibang gifts tayo. But there is only one mandate to us. Make disciples. Isa lang ang mandate ng Lord. We have different gifts, pero isa lang ang mandate sa atin ng Lord. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 4, verse 16, watch your life doctrine closely, persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearer. Preaching is more than what you are doing as a fine worker of Christ. Preaching is more than what you think. Preaching is about life and death. Take note of that. Heaven and hell. It is about communicating the truth and urging people, begging them, pleading with them to accept the truth and live according to it. Preaching is extremely dangerous thing for both the preacher and the hearer. Sabi diyan, because if you do, you will save both yourself and your hearer. Eh, paano kung hindi tama? Yung iyong pagbigkas, yung iyong ginagawa, yung iyong pakikipag-communicate sa mga tao, yung iyong pag-share. Consequences. Nandun yung consequences. Neglecting this area are detrimental o nakakapinsala. Yun yung effect nito sa atin. Kaya nga napakahalaga nito. Not the doctrine
doctrine of the people, not the doctrine of the church, not the doctrine of anyone, but the doctrine of the Bible. Wala na pong pagtatalo dyan. Wala na. Doctrine ng Bible lang tayo. Wala nang pagtatalo dun sa mga pagkain na yan, sa araw. Wala nang pagtatalo tayo dun. Sabi nga ni Paul sa Galatians, no other gospel. Diba mo? No other gospel na dapat walang ibang gospel maliban sa ipinangangaral. Maging ang mga anghel, maging sila, no? Ay parusahan nawa ng Panginoon. Sabi nga rito, sinasabi namin sa inyo, inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangangaral sa inyo ng magandang balita ng naiiba kaysa tinanggap na ninyo. So, kaya napakahalaga po sa atin ng pag-aaral. Napakahalaga po sa atin ng pakikipag-communicate sa Panginoon. Napakahalaga po sa atin na bigyan natin ng time, kung tayo ay may time para manood ng TV, kung tayo ay may time para pumunta ng mall, kung tayo ay may time para sa ibang mga bagay, bigyan natin ng time ang pakikipag-usap sa Panginoon. Alam niyo po ba, ang traffic? Nung ako po madalas matraffic, meron pong magandang event. Pinaisip sa akin ng Panginoon. During the traffic, huwag mo ikainis yun. Baka kasi kailangan mo makipag-usap sa Panginoon. Samantalahin mo yung time na yun na makipag-usap ka sa Panginoon. Dahil tsak na tsak yan, pagdating mo ng bahay, pagod ka na, anto ka na, wala ka ng time. Pero habang nandun ka sa haba ng biyahe mo na yun, ang dami mong masasabi sa Panginoon. At alam niyo ba ako, sarap na sarap ako pag nakatingala ako sa langit. Nakikita ko kasi sa labas, nakikita ko yan. At masarap ako makipag-usap sa Panginoon. Wala akong pakialam sa katabi ko. Minsan, nalalakas ako yung boses ko eh. Kaya lagi ako naka-face mask eh. Para hindi na nakikita buong ko. Yun na napakalagang ano sa atin. Yung mga time na nadidelay tayo, huwag natin ikainis yung mga bagay na yun. But instead, use that time to communicate with God. Gamitin natin yun. Isa pang reminder sa atin, huwag tayong magkaroon ng sariling version o interpretation about the word of the Lord. Beg the Lord for wisdom. Parang awa mo ng Panginoon. Ipaalam mo sa akin ang kahulugan mo. Nakasalalay po dito ang inyong buhay pagdating ng panahon ng judgment. Huhusgahan tayo ayon sa ating mga sinabi. So be careful and pray for it. Na alam naman natin sa pinanggalingan natin ay merong mga they preach, but they are not telling the truth. Kung titingnan mo, parang tama naman eh. Tama naman yung sinasabi niya, di ba? Ayos naman to eh. Very practical nga lang. Maraming preacher na ganyan. Pero ang tanong, nakakayon ba ito sa kalooban ng Panginoon? Join us every day. Don't watch. 5 a.m. Sabihin niyo lang po kay Pastor. Para po mas lalo tayong sama-sama yung pananalangin, sama-sama yung pagbibigay ng paliwanag doon sa binabasa natin. At marami po tayong matututunan. Tayo din po, nagbibigay tayo ng nangingi tayo sa Lord ng wisdom about doon para mas lalo natin, ano ba ang sinasabi nitong passage na ito? Bakit po? Wrong interpretation can kill us. That's why we need to take it seriously as a Christian. We need to live with it, to study hard and beg to God for wisdom.
totoo lang po. Ako po, ganun ako eh. Parang awa mo na Panginoon, kung naawa mo po sa akin. Huwag po yung sarili natin interpretasyon. Magiging ano po tayo, false teacher. So, para po tayo dito sa bago po dyan, dito muna tambo tayo sa teaching. So, yung pangatlo. So, yung pagtuturo, yun yung resulta na ng ating mga ginagawa. Kung ano yung nabasa natin, ano yung natutunan natin, ipamuhay natin, and ituro din naman natin ito sa iba. Hindi natin ito dapat sarilinin. Yung ating nalaman sa pamamagitan ng ating ng kaligtasan na ito, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ay kailangan natin ituro ito sa iba. At ito po, sa pagtuturo po natin, sorry, nawala yun. Ayun. Na kung saan ito ay napaka-importante po para sa atin. A biblical doctrine and principle. Yun nga po yung sinasabi natin kanina. Explain it according to the word of the wisdom from God. Yung maunawaan ito ng mga tao from generation to generation, na kung saan yun ang dahilan kung bakit tayo may mga kanta na tayo na pang millennial, pero worship yan upang maabot din natin ang mga bagong henerasyon. Yun ang dahilan doon. Pero may mga ibang tao na pinupukol tayo doon. Ano ba yan? Kristiyano ba yan? Ba't ganyan ang ingay ng kanta? Diba? Huwag na natin intindihin yun. Sabi lang nila yun eh. Even David, nagsasayaw pa nga eh, nagtatampol pa, di ba? So, walang problema doon. Kasi sinabi rin ng Bible, sing a new song. Upang maabot natin yung mga kabataan. At ganun din sa ating pag-share ng salita ng Panginoon, huwag tayo masyadong parang tayo ay malungkot, tayo ay seryoso masyado. Paano natin maaabot yung mga kabataan ngayon? Di po ba? Iba ang trend ng mga kabataan ngayon. So paano? Paano i-adapt natin sila? So yun. Kung paano natin sila tuturuan, ay hingin natin ito sa Panginoon. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 4 verse 13, sa verse 13, encourage believers to be actively involved in receiving and sharing God's word, ensuring its continued relevance and impact across generation. It calls for a commitment to learning, growing, and applying biblical principle in all aspects of life. So yan yung sinasabi rito ni Paul kay Timothy. At sinasabi rin sa atin yan na napaka-ilaan o iugol ang panahon sa pagbabasa ng kasulatan at sa pangangaral, sa pagtuturo. Yun ang sinasabi niya ng sulat sa atin. Na ito yung dahilan kung bakit tayo iniligtas ng Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, na tayo ay pinili ng Panginoon. Hindi po aksidente na nandirito tayo. Hindi po aksidente na tayo nakarinig ng salita ng Panginoon just to sit down and relax. But to share the gospel. Amen. Sabi sa Santiago, tingnan natin to yung ano kasi dito. Ang context naman ito ay patungkol sa yung mga nag-aasam, no? Na gusto na lang nilang magturo, pero hindi naman yun ang kanilang tungkulin, or hindi yun ang pinagkaloob sa kanila. May mga pagkakataon, alam po, may namimit kayo na ganyan, na merong talagang gusto nila, magturo lang sila. Meron akong batang tinuruan dati sa Saugyo. Ang tigas ng ulo nun.
Tinawag niya na yung sarili niyang pastor. At nagla-live pa siya talaga. Nagtuturo siya sa mga kabataan din. Pero, kasi mali, iba yung kanyang, syempre dahil siya hindi paral at bata pa siya. Kaya lang, yun ang gusto niya eh. Gusto niya maging pastor, gusto niya magturo siya. Pero hindi nga eh. Hindi nga sapat pa yung kaalaman niya at hindi pa angkop yung kanyang pag-iisip para doon. Pero yun nga. So si Timothy ay pinadala doon sa Church of Ephesus na kung saan ay meron mga problema doon na kinakaharap. No, minsan tayo ay nasa isang lugar, hindi natin alam bakit tayo nandito. Ano nga ba ang purpose natin sa lugar na yan? So kami po, from time to time, hindi naman masyadong ganun kabilis, ay wala po kami ginawa kung birumipat. Minsan sabi ko sa Lord, nakakapagod na po. Napapagod na po kami ng kakalipat, hindi kaya madaling maglipat. Napakahirap. So, pero sige lang, Lord, kung saan mo kami dalhin. May purpose kasi tayo doon. And Timothy, siya ay pinadala sa Ephesus. At meron siyang na-encounter doon na tatlong problema. Ito nga yung binasa natin kanina, na kung saan yung mga pangangaral ng mga iba't ibang katuruan. At sinasabi nito, basahin ko yung verse 1 to 5. Sa chapter 4 din. Ulitin ko lang. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa mga huling araw ay tatalagkuran ng ilan ng pananampalataya. Susunod sila sa mapanlilang na Espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Mga katuruan ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may manhid na budhi. Pinagbabawal nila ang pag-asawa at ilang uri ng pagkain. Mga pagkain nilikha ng Diyos o pagkainin ay pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. So maraming lumalabas na issue ngayon na yan. Noong pa, hanggang ngayon, meron, tama? Meron yan. O, hindi ka pwede mag-asawa dahil ikaw lingkod ng Diyos. Bawal ka mag-asawa. At nakakaawa. At marami po akong naging kaibigan na katekista at mga madre. Ay, nakita ko kung paano sila, nandun lang sila talaga sa loob ng seminaryo. At yung ginagawa nilang ritual pala, ang madre, para maging ganap na madre, ay ikakasal sila kay Kristo daw. Pero, ikinakasal sila, hindi kay Kristo talaga, kundi sa kahoy. Sa kahoy sila ikinakasal. Mantakin mo namang panloloko yan. Diba, naalala ko eh, kasi ako pumapasok talaga ako sa mga, dahil kasama ako ng mga, katikisa na yung marami nga akong kaibigan. Naawa ko sa kanila and I pray for that ngayon na hindi ko na sila mahagilap na sana pagliwanagin ng puso nila at isipan. Bakit po? Kasi hindi nila nababasa ang Bible. Hindi nila nababasa ang Bible but instead nagre-rely sila dun sa mga sinasabi ng kanilang leader. Ang pagpapakasal ng church natin, diba? Church si kakasal sa Panginoong Hesus eh. Hindi pa ngayon. Yung pagdating ng bagong Jerusalem. Yun ay yung pagdating ng Panginoon. Kaya nung namulat na po tayo sa ganitong katuruan, na tama na yung ating nabasa, ito ay nalungkot po ako talaga dun sa mga naging kaibigan ko. Kasi yung dedication nila, grabe. Grabe yung pagtitiis talaga nila. Dahil ang akala nila, tama yung kanilang direksyon. Pero kasi hindi sila nakapagbasa ng Bible. Maaring nabasa lang nila ito, pero kakarampot na verse, kung ano lang ang ibinigay, di ba? Kung ano lang ibinigay ng pamunuan nila, yun lang ang babasahin nila. Pero hindi nila nabasa ang buong Bible. Kaya nga sabi natin kanina, wrong interpretation can kill you. Totoo po yan. And preaching is dangerous thing. Kung mali yung sasabihin mo, yung mga taong nakikinig sa'yo, hihilain mo rin sa impyerno. Alam natin na may gumagawa niyan at napakarami. Ano ang katungkulan, ano ang tungkulin natin bilang isang Kristiyano sa mga taong ito?
na alam na natin ang katotohanan at sila'y hindi. Tanungin natin ang ating sarili. Tingnan natin sila na sila ay nakakaawa. May nagsabi sa akin, nakakaawa naman yung mga taong yan, walang makain, walang ganun. Ang higit na nakakaawa ay yung hindi nakakakilala sa Panginoong Jesus. Bakit? Kasi yun ay pupunta sa impyerno. Yun po ang higit na nakakaawa. Nung pumunta ako ng Divisoria, kasagsagan ng bagyo, merong mga nakaupo dun sa gilid, mga matatanda, nanlilimos, gano'n. Sabi nung isa, ano ba naman yan? Kasi yung gobyerno natin walang kwenta. Sabing gano'n Sa isip-isip ko, bakit kailangan mo sisihin ng gobyerno? Doon sa mga nakikita mong yan. Alam mo ba kung anong sitwasyon yan? Minsan ginagamit na lang ng mga taong yon na maging gano'n para lang, pero hindi natin sila hinuhusgahan. Pero may mga gano'n nga talagang tao. Wala tayong karapatan dun sa mga bagay na yun. Pero, yun nga kulang kasi sa kaalaman. Yung pagtitiwala sa Panginoon, nandun dapat Bakit tayo may mga ganitong sitwasyon? Diba? Kaya nga, habang tayo ay nakikipagniig sa Panginoon, habang tayo ay nakikipag-communicate sa atin, sabi nga, diba? Nandito yan, Jeremiah 33:3. Ibang version nga lang sa akin. But, call to me and I will answer you and show you great unsearchable thing I do not know. So, iba yan, you do not know. Iba yung version niya, iba yung version. So, yung mga bagay na hindi natin alam, ipapaalam sa atin yun ng Panginoon. Call to me, sabi ng Panginoon. Amen. Diba? Lord, hindi ako marunong mag-share. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Ang sabi ng Panginoon, call to me. Amen. Yung mga bagay na hindi natin alam, pinapaalam yan sa salita niya mismo. There are thousands. Ay, alam ko na yan. Nabasa ko na yan. Alam ko na yan. Di po ganun. Kahit ulit-ulitin mo yan, meron at meron yan. I-reveal ang Panginoon sa iyo. Amen. Mga alamat, nabubuhay sa alamat, mga nabubuhay sa iba't ibang theology, it is very dangerous. May pagkakaiba tayo sa panahon na natin. Maaari yung mga taong involved, pero ito ngayon, tayo ngayon, itong meron. They teach the wrong doctrine. They teaching the different theology. Mga alamat kung saan pinagtatalunan, napakaraming pinagtatalunan ngayon. Pati sa worship song, pinagtatalunan. Kung ano-ano, pati sa damit, pinagtatalunan. Pati yung araw-araw na mga ang daming pinagtatalunan. Focus on God. Focus on His words. Wala kang po problemahin. Kristiyano ba yan? Ba't ganyan malamit yan? Diba? Kailangan mo bang pagtalunan yan? Pinakamaganda yan, pumasok siya. Kahit nakadamit pa siya ng wag lang nakahubad. Tanggapin mo siya. Eto pa. Lalaki, nakadamit pang babae. Ay, hindi pwedeng pumasok yan dito. Sisipain ko yan. Kailangan nga niya si Kristo Amen. Malay mo, ngayon lang siya nakadamit ng ganyan. Pagdating ng panahon, brusko na siya. Amen. Ba't kailangan mo siyang pigilan? Diba? Bakit ko po sinasabi to? I witnessed with my own eyes. And I'm very sad. Kasi kailangan ng tao yun Wala tayo dapat discriminate na tao. Lahat yan. Kailangan nating siran. Nakwento ko na nga sa inyo minsan na sa mga inuman, nakapag-share ako. Bakit? Hindi naman kayo nakikinig sa akin. Hindi naman kayo, wala kayo dyan pag matino kayo Kasi nagiinuman kami. O dito mo yung inuman nyo, makinig kayo sa akin.
Kasi, ito yan lang yung time na nagsama-sama kayo. Pag niyayaya ko kayo, ayaw nyo, di ba? O ngayon, nandyan kayo, makinig kayo ngayon. Amen. Tigil sila. Ay, sorry. Tigil sila. Pwede nakinig sila. Hallelujah. Tinabi nila yung ano, kasi po nakakahiya naman. Alam nyo palang nakakahiya, eh, ba't nyo ginagawa yan? Alam nyo palang masama yan, bakit nyo ginagawa yan? Tawa sila. Diba? Sabi sa 10, 6 to 10, ang pagiging mabuting lingkod ng Panginoon, ito ang itinuturo sa atin na kung saan ay dinudulutan natin ng pagkain espiritual ang ating sarili. So yung paglilingkod natin, pagkain na natin yun. Amen. Ako po, totoo lang, yun ang nagpapalakas sa akin. Pag wala po akong gawain, hindi ko po tinataas ng sarili ko, hindi ko po sinasabing gayahin nyo, pero yun na po kasi yung na-experience ko. Once na wala akong gawain, once na wala akong ay mahina ako. Kaya kahit nakasagsagan ng ulan yan, kahit ano pa yan, panahon na yan, pupuntahan ko at pupuntahan yung mga dinidisciple po natin. Sabi nga dito sa verse 8, sa pagsasanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang, ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay makapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito ay may pangako hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Amen. Karamihan ng mga tao masyadong aligaga at masyadong conscious sa kanilang panlabas na anyo. Masyado silang sa kanilang, hindi naman masama yun. Pero kasi, binibigyan na ng tao yun ang malaking parte ng kanyang buhay, yung kanyang lifestyle, yung kanyang pagiging, yung panlabas ng kanyang anyo. Pero, dapat natin isaalang-alang na may katapusan ang lahat ng naririto sa mundong ito. Amen. Hindi natin sinasabing masama ang pagtatrabaho. Ang pagtatrabaho po dapat ginagamit din natin para mapapurihan ng Panginoon. Salamat nga po pala sa Panginoon dahil itong buong June na ito, wala naman po talaga kaming hinawakan na sahod. Dahil nga sa pagkaka-hospital ni Jan, meron pa nga po akong na mga kapatiran. Pumasok po ang July, ganun pa rin dahil nung nakuha namin ng na-hospital, kinaltas lahat yun. Hindi pa nga lahat dahil hindi sumapat. So wala talaga kaming panggastos. Pero Panginoon, binigyan po tayo ng wisdom. Dahil ako po ay, ang hobby ko po ay mga ganyan, mga crafts, kung ano-ano lang, buting-ting, ay binigyan ako ng, kasi dun sa pako talaga, gumagawa talaga na rin ako ng costume dyan. At mga nakaraang panahon ay hindi natapat ang pasukan ng July, kundi August, pababa. Pero this year, natapat siya, pumasok siya ng June. Kaya nagkaroon ng July, nagkaroon ng nutrition month. Kaya po nakagawa po ako ng mga costume. At yan po yung nagsilbing aming source, araw-araw na pamasahin dyan, araw-araw na pangangailangan namin. Yung po yung naging, bagamat pagod po yung inyong abang lingkod dahil po talaga sa, kung ang mga magulang, kung kailan kailangan na, bukas na, saka palang tatawag, yun po ay gagawin at hindi po yun madali para gawin. Dahil yung ginagawa ko po ay abaka at hindi po yun ordinary basta-basta na gawain. Kaya, pero salamat sa Panginoon dahil talagang kung hindi nga po sinuspindi ang mga klase at mga, yung dahil sa bagyo, tuloy-tuloy po yun Pero dahil nga nagkaroon ng suspension, naputol na po yun. Dahil wala nang pasok Pagpasok kasi ng August, buwanan ng wika. So tapos na ang, tradition man. Pero purihin ang Panginoon. Dahil yun po yung ibinigay sa atin ng Panginoon na wisdom upang ito ay magamit natin. Pero sabi ko sa Lord, paano ba kita mapapurihan dito sa ginagawa ko? Kasi pag ako, nagtatanong ako talaga sa sarili ko, ano ba ako nagkakapagpuri sa Panginoon nito? Alam niyo po ba ang bigay sa akin wisdom ng Lord? Yung mga ginagawa kong tracks, yung mga ginagawa kong flyers, yung mga ginagawa ko, yung mga binibigay ko sa inyo, ng mga nakalaminate, ba't hindi mo ilagay yung salita ko dyan?
Kasi nakapack yun eh. Pag dinideliver, kinakahon. Ilagay mo yung salita ko dyan. Kaya mula po noon, hindi nga lang po lahat dahil may mga nauna na na-deliver, pero purihin ng Panginoon nakapagbigay po tayo dahil sinabi po yun ng Panginoon. Kasi po nagtatanong tayo sa Panginoon. Kaya kailangan po napakahalaga po talaga ng communication. Paglabas ng bahay, Lord, tulungan niyo ako, bigyan niyo ako ng tamang taong kakausapin, bigyan mo ako ng tamang tao, ng tamang direksyon na gagawin ko. Dalhin niyo po ang aking mga paa sa kung saan ako po papatungo talaga nang naaayon ito sa iyong kalooban. Palagi pong gawin, ganun ang ating tema ng ating pakikipag-usap sa Panginoon sapagkat napakahalaga po talaga nito. Marami pong lumalabas ngayon ng mga false teacher, mga false teaching. Pero yan po ay nakasaad sa ating kasulatan na sinasabi nga po na darating ang mga panahon na ito'y lalaganap ang kasamaan, manlalamig ang pag-ibig ng marami, ngunit mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. At sabi pa rito, ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa karya ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Purihin ang Panginoon. Yun ang dapat natin gawin, na ang Panginoon ay napakabuti. Bakit? Kasi ang ibig niya, ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan dahil ayaw niyang may mapahamak. Kaya hanggang sa mga panahong ito, nagtitimpi pa rin siya dahil ang gusto niya, ang lahat ay makarinig ng salita ng Panginoon. Katulad po sa mga oras na ito, harinawa ay lahat ng mga nasa paligid po ay marinig ang salita ng Panginoon. At sila man ay baguhin ng Panginoon ang kanilang kaisipan. At hindi man dito sa iba, Panginoon, isuko nila ang kanilang sarili, no? Para sa pagbabalik loob nila sa Panginoon. Kasi ang Panginoon na nagtitimpi pa hanggang ngayon. Hindi pa niya, anytime of the day, pwede siyang dumating eh. Pero hindi niya pa ginagawa yun dahil gusto niya nga ang lahat ay maligtas. Amen. Pero kasama dyan ang anak natin at mahal sa buhay, di ba? Kaya salamat sa Panginoon. Dahil sa mga panahong ito, marami pa rin po tayo nakaanak na wala pa sa Panginoon. Tandaan po natin, ang mundong ito ay pansamantala lang. Gugustuhin mo ba itong mundong ito? Ang daming problema, ang daming pagkabulok, ang daming sakit. Diba? Habang nandito lang tayo, sabi ng Lord, magtiis lang tayo sa konting panahon na lang. Pagtiisan natin lahat ng ating pinagdaranasan dito, pero wag na maging dahilan ito upang lumayo tayo sa Panginoon. But instead, gamitin natin lahat ng nararanasan natin upang mapalakas natin ang ating pananampalataya na yun ay hingin din natin sa Panginoon. Lord, palakasin mo po ang aking pananampalataya sa gitna ng pagsubok na ito. Hindi ko po kaya ito. Aminin natin sa ating sarili na hindi natin kaya ang lahat ng pinagdaraanan natin. Ang mga anak natin, ang mga kamag-anak natin, ang pamilya natin, ang magulang natin, hindi natin kaya yon kung wala tayo kay Kristo at wala si Kristo sa buhay natin. Isama natin ang Panginoon sa bawat lakad natin. Amen. 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 Bilang conclusion po natin, ito yung nilagay natin dyan. Lagi natin basahin yan, yung Judas chapter 1 verse 22 to 23. Sabi dito, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan, agawin ninyo ang iba pang maililigtas sa apoy. Ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong takot, kasuklaman ninyo, pati ang mga damit nilang nabahiran ng kahalayan. Ang sabi ng Panginoon, agawin natin sila. Kung paanong tayo ay naririto, dahil inagaw din tayo dun sa pagkakalugmok natin sa kasalanan, kasama po dyan, witness po kayo, itong mga nauna rito, witness po sila dahil ako din po, matigas ang ulo ko nung takbo ko ng takbo eh. Totoo lang po. Pero purihin ang Panginoon dahil tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na tayo ay buksan ang kaisipan natin at yun ay bilang pasasalamat natin, ibalik natin yun sa pamamagitan din ng mga ibang taong mai-encounter natin. Tumanggap man yan o hindi, makinig man yan sa atin at hindi, importante na ipamahagi natin ang salita ng Panginoon. Tuwing nagbibigay ako ng tracts doon, binibilang ko yung mga tumatanggap. Makita nila yung makita pa lang nila yung word of God naman.
andyan yung salita ng Panginoon, lantad naman. Pero yung iling nila, minsan 360 degrees na lang nga yung iling nila, kulang na lang, umikot yung, diba? Pero subukan mo mamigay ng mga BTS, ng mga Korean, tsak yan, mag-aagawan pa yan. Ganun ang mundo eh. Pero nakakalungkot, di ba? Pagsalita ng Panginoon, tanggi yan ang tanggi. Pero magpatuloy lang tayo. Magpatuloy lang po tayo. Dahil merong isa dyan na tatawagin ng Panginoon. Meron ako narinig na patotoo. Ito ay sa isang patotoo ng sa ibang bansa ito. Nung nanonood ako ng preaching niya, may nagpatotoo, isa siyang Muslim. At siya ay hindi lang basta tao, pero official siya. Pinabilanggo siya dahil may ginawa siya dong sa kanilang bansa. Doon sa bilangguan, may nag-abot sa kanyang trucks. Una, hindi niya pinansin. Pero nakalagay doon yung pangalan ni Jesus Christ. Nagkaroon siya ng interes. Sabi niya, "Who is this Jesus who saved me?" Sabi niya, kasi Jesus Savior. Dahil dun sa nabasa niya, nagkaroon siya ng interes. Sino ba tong taong to? Sino tong Jesus na to na kaya akong iligtas dito sa kulungan na to? At doon nagsimula po yung paghahanap niya kung sino ba talaga yung Jesus na yun. At natagpuan niya po. Purihin ang Panginoon dahil siya po ngayon ay Kristiyano na. Amen. Natagpuan niya ang Panginoon sa pamamagitan. Kaya wag po tayong mapapagod. Kahit po magbigay, kahit po ma-share natin ang gospel sa pamamagitan nun. Kasi may hihipuin ang tao ang Panginoon sa mga taong iyon. Hayaan na natin ang Panginoon doon. Magtanim na lang po tayo na magtanim. Amen. Kung hindi man siya makinig sa atin, maaari may ibang tao na lalapit sa kanya para makinig. Pero, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, mag-aaral po tayong mabuti. Katulad po nung ibinahagi ko sa inyo kanina, meron bang ganon? Tanong niya. At hindi niya alam kung ano ang John 3:16. Diba? So kung ikaw magsishare, confident ka dun sa sinasabi mo. Paano mo paniniwalaan yung taong yan? Katulad yung nagbebenta yan. Diba? Paano mo mabibenta yung iyong paninda kung hindi ka confident na itong paninda ko ay maganda, masarap, yan ay ligtas, yan ay safe kainin, yan ay talagang magandang produkto. Kung hindi ka confident dun sa sinasabi mo, maganda yan? Diba? Ganon din tayo sa buhay natin. Ano man yung ating ginagawa, be confident na meron tayong Panginoon na sasama sa atin. Meron tayong sinasandalan. Meron tayong Diyos na matatag. Ito ipibigay ko sa inyong na kung saan. Tingnan natin yung punong malaki. Karamihan sa mga punong malalaki, sorry hindi ko na yung picture. Karamihan sa mga punong matatanda na at malalaki na, merong umiikot dyan na vine. Pansin nyo ba? Merong mga vine dyan na umiikot. Tingnan mo yung vine na yon. Kampante siya doon sa matatag na punong yon. Na kahit yung puno na yon ay ibaling ng bagyo, ulan dumaan, yung vine na yon kapit na kapit doon sa punong yon. At hindi siya hindi man lang siya nagaganusan, hindi man lang nasisira yung kanyang dahon dahil protektado siya ng malaking punong yon. Sino ang puno natin sa buhay natin? Yung po tayo dapat. Confident tayo. Kaya nga po tayo lahat, kung ano yung ating nababasa, kung ano yung ating tinuturo, tayo dapat. Una, na tayo ang maging ganun. Salamat sa Panginoon sa pagtuturo sa atin. Yun po yung ating pinaka-conclusion. At bibigyan ko po kayo ng hindi ko pa lang po na-print kasi sobrang nga pong busy ako itong week na to. Dahil sinasamantala ko dahil hanggang katapusan lang naman, naputol na nga lang yung pasukan. Na kunin niyo po yung Judas chapter 1 verse 24. Gamitin niyo po ito sa araw-araw niyo
sa mga kaanak nyo, sa pag-alis nyo sa bahay nyo. 1:24 verse 24-25. Ito ay vindication. Nung tinuruan po kami ni Pastor ng vindication din, dun sa number 6:23-24 ba yan, Pastor? Ayun. Ito din po, gamitin nyo rin po ito. Benediction. Benediction pala. Etong gamitin nyo rin po itong Judas chapter 1 verse 24 and 25. Hindi ko po nailagay dyan eh. So hanapin nyo po sa inyong mga Bible yan at itandaan nyo po dyan. Sabi dito, ito po yung ginagamit namin tuwing aalis yung asawa ko, tuwing aalis kami, tuwing matatapos kami manalangin. Ito po napakaganda. Sabi rito, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-aharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at pagpakailanman. Amen. Gamitin niyo po ito. Judas 1:24 po. Gamitin niyo po yun kasi hindi ko na ito pala. Hindi umabot. 23 lang po yung nagawa ko dyan. Yung 24 po. Doon sa baba, pinakalas. Gamitin niyo po yan sa pang-araw-araw nyo. Hindi, lalo na po sa mga kaanak nyo, aalis kayo ng bahay. Lagi nyo pong ililay hands yung mga ano nyo. Kayo din, paalis kayo ng mga OFW, bago kayo, ipag-pray mo sila, Sister Emmy, ililay hands mo sila, gamitin mo yan. Amen. Kasi po sa atin yan. Napakahalaga po na yung ating mga kaanak, mga mahal sa buhay, ay inaano po natin, binibless po natin bago umalis. Bago po umalis, binibless po natin. Ano mga yun. So, gamitin po natin yan. At purihin po ang Panginoon sa hapong ito, sa maulang panahon na ito na kahit na po ganito yung ating panahon, tayo po ay nakapagbahagi ng salita niya. Salamat po at karapat dapat kasi. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Salamat po o Diyos. Nalangin na po tayo. Nagpapasalamat. Nagpapasalamat po kami ng maraming o Diyos sa iyong salita na itinuro niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami na magampanan namin ang iyong pinapagawa sa amin. Tulungan niyo po kami na makalakad kami ayon sa iyong kalooban. Turuan niyo po kami palagi at palakasin niyo po ang aming pananampalataya. Ang lahat po ng mga nakikinig na nakapakinig sa araw na ito, Panginoon, itanim niyo po ito sa kanilang puso at isipan, O God, hallelujah. At patuloy nila itong baunin, Panginoon, saan man sila pumaroon, Panginoon, dahil Ikaw ang aming Diyos na naroon sa apat na sulok ng mundong ito, Panginoon, at hindi ka nga po nagkukulang, hindi ka nga po natutulog, hindi ka rin po nawawala sa bawat isa, Panginoon. Lord, ang lahat ng papaalis, papunta ng ibang bansa, ingatan niyo po sila, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kalakasan, physical and spiritual, bigyan mo po sila ng favor sa kanilang magiging amo, Panginoon, at lalo na ang kanilang pamilyang maiiwan, Panginoon, ay pagpalain niyo rin po sila, hindi lamang sa mga material na bagay, hindi lamang sa mga bagay na nasa lupang ito, kundi pagpalain niyo po sila ng pagkakakilala sa iyo, O God. Hallelujah, dahil ito po ang pinakamahalaga sa amin, sa buhay namin ngayon, Panginoon. Nasabi niyo nga po sa iyong salita ay nalalapit na nga po, Panginoon. Hallelujah, ang lahat ng mga darating na, mga iba't ibang katuruan, iba't iba ang pasamaan ng pasamaan daigdig nito. Pero Lord, because you are the greatest God, because you are our sovereign God, you are the most powerful God, Panginoon, na sasama sa amin, ay mapagtatagumpayan namin ang lahat ng ito. Kaya ang lahat ng ito po ay sinusuko namin sa iyong harapan. Kami po ay nagpapasakop sa iyo, linisin niyo po kami. Give us courage, give us boldness, every one of us, Lord. And bless our family and loved ones, O God. Hallelujah. O Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat, purihin ka, O Diyos, at sambahin ka. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen.